or mahapdi na siya, ayun, ano lang, tatakpan lang ng ganon. Para ka lang apo sayap. Tapos yung honey ko. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Work my way, yeah. So, bahay na kami guys after maglakad. Bali mga 20 minutes din. Ayun kasi tinitraining ko na yung sarili ko na maglakad. Pero this time naka-ano ako. Bali naka dalawang sweater. Tapos isang dalawang sweater, isang winter jacket. Tapos meron akong manipis lang na gloves. Tapos yung isa yung makapal. Tapos meron akong pants inside. Tapos sinuot ko na yung line pants ko kasi -25 na. So gusto kong maranasan. Ayun, para mabigyan kayo ng idea kung kakayanin ba na maglakad ng 20 to 30 minutes. Kasi dati nakausap ko sa Winnipeg, yung taga Cambodia, na yung kapatid niya nung nagtatrabaho dito, naglalakad ng 30 minutes pag winter. So, yun yung gusto kong maranasan. Gusto ko yung matry. Pero ito, lakad lang. Lakad na sobrang kapal ng snow sa labas. Tapos, lakad na konting windy na nag-i-snow. So, snowy, tapos windy. So, yun. Bale, ito, tinakpan ko lang yung yung meron akong scarf para pag masyado nang froze yung aking mukha or mahapdi na siya, ayun, tatakpan lang ng ganon para ka lang apo sayap. Tapos yung honey ko, mas ready siya kasi nakita nyo naka sunglasses siya, ako hindi. Tapos yung aking buhok, ayan, nakaano din siya, yung ginanon ko kanina. Nirap ko yung buhok ko bago ko lagyan ng tuk. Ayan, so okay siya. So far okay siya. Siguro talagang kailangan mo lang talagang talagang yung hindi, I mean, kapag pupunta ka dito na magtatrabaho ka, tapos pag winter na wala kang sasakyan, maglalakad ka, kailangan lang talagang i-condition mo yung sarili mo na malamig. So, ang gagawin mo, bibili ka ng talagang pang winter para pwede kang maglakad or pwede kang nasa labas ng 1 oras na hindi ka giginawin, ganon. Tapos magdala ka na rin ng kagaya neto kasi sisipunin ka kasi nga malamig. So, ganon. Tapos, hindi naman delikado maglakad. Okay naman. Kasi yung biniling boots, yung safety siya maglakad. Pero, minsan slippery. Minsan slippery siya, kaya kailangan din mag-ingat. Pero, yun nga, bago ako umuwi ng Pilipinas, bago ako umalis dito, gusto kong ma-experience yung sinabi ng tagagupit ng husband ko na Cambodia na naglalakad siya ng 30 minutes pag snow. So, pero yung talagang malupit na yung yung parang bumabagyo ng snow, hindi ko naranasan. Pero ito, windy na snowy, kaya ko siya ng 20 to 30 minutes, ganun. Humiga pa ako sa yelo. So, kaya naman siya kapag determinado ka at yung iisipin mo yung salitang mind over matters. Kumbaga, kahit makikita mo na sobrang ang kapal ng snow, ang gagawin mo lang is i-condition mo yung mind mo na kakayanin mo. Tapos, kailangan mo lang mag 3 layer ng suot. Tapos, kagaya ako, ayan, after ng lakad ko, ayan, pansin ko yung katawan ko, ang init sobra. So, yung naglalakad kami sa snow, para sa akin, intense workout, kaya ako pinagpawisan. So, yun, kailangan mo lang siguro pag
winter dito, ready ka everyday. Tapos, ano, try mong ilakad yung, try mong harapin yung snow everyday. Tapos, by end of the day, kakayanin mo na siya. So, yun, kaya sila nakaka-adapt dito kasi yun ang ginawa nila. Yun, ayun. So, for me, maraming Pilipino na makakayanan yung winter na to. Lalo na kapag ang iyong purpose is yung magtrabaho dito, kumita ng malaki para makapag-provide sa pamilya mo sa Pilipinas. So, I guess kapag gusto mong mag-abroad, at kapag ready yung mind mo sa winter, feeling ko yung pinaka-ma-recommend kong bansa is itong Canada kasi maganda yung opportunity dito. Number one, kapag employed ka dito, tapos kunyari na fired ka, or kapag, what do you call this, kapag nawalan ka ng trabaho, yung sinasahod mo, tinatanggalan nila ng employment insurance para kahit wala kang trabaho dahil tinanggal ka, I'm not sure, pero alam ko, babayaran ka, whether tinanggal ka o talagang nag-resign ka, alam ko matatanggap mo yung monthly na employment insurance mo. I don't know if it's like 50%, I'm not sure, pero yung amount na yon is enough for you na makabili ka ng pagkain mo everyday, makabayad ka ng iyong upa, tapos habang naghahanap ka ng panibagong trabaho. So, ganon. So, ganon siya. 1 taon yon na ibibigay ng gobyerno dito. Tapos kapag nagkasakit ka, libre naman lahat. Yun lang yung sabi ko dati sa dating video ko. Pagdating lang talaga sa mga specialist, ang mga doctor, ang tagal nilang magbigay dito. Hindi kagaya sa Pilipinas na ang bilis mong makuha yung result, dito ang bagal. Tapos, ang tagal nilang ibigay ka doon sa specialista. Like, OB-GYN, yung cardiology, neurology, ganon. So, medyo matagal dito yung proseso. Sa Pilipinas, mabilis kung may pambayad ka. Dito, medyo mabagal kasi nga libre. Libre yung healthcare dito at libre yung tawag dito, yung libre yung gamot. Ayun. So, kaya siya matagal yung turnover ng mga espesyalista kasi libre. Sa Pilipinas, kapag libre, matagal din. Siguro mga 1 buwan, 2 buwan din. Ayan. So, parang wala namang pinagkaiba. Pero kapag may pera ka, mabilis lang. So, ganun. So, ayun. Ganun yung masasabi ko for today sa weather na to. So, kayang-kaya ng Pilipino na magtrabaho dito kahit winter. Basta yung purpose is magtrabaho, makaipon, at like makatulong sa pamilya. Yun, kakayanin. Kumbaga walang kakayanin dahil sa pagmamahal sa pamilya, dahil sa pangarap, kakayanin kahit saan ka mang lupalop ng mundo. Ayun, by end of the day, rewarding naman siya. So, yun lang. So, yun lang yung masasabi ko ngayon, guys. And salamat nga pala sa lahat ng mga nag-subscribe sa YouTube channel namin. And also, sa mga nag-follow sa aming Facebook. Ayan. So, thank you so much. And see you again on our next vlog. Bye!